So, mga kaibigan, mas naapoy ko pala. Tingnan natin. 口气问题让人有句 So, mga kaibigan, bigyan ko na tayo ng ano. Si Mike Johnson ay may ibang plano kumpara sa binabalak ng Senado na nagkakahalaga ng $75 bilyong na tulong para sa iba't ibang bansa tulad ng Ukraine at Israel. Kahit na sinang-ayunan ng Senado ang plano na naglalaman ng $14 billion para sa Israel at $60 billion naman para sa Ukraine, tinanggihan ni Johnson ang planong ito. Mas nais niyang masunod ang kanyang plano. Noong ika-15 ng Abril, nakipagpulong si Johnson kasama ang iba pang mga miyembro ng kanyang partido para ipaliwanag ang kaniyang plano at makuha ang aprobasyon ng House. Gusto ni Mike Johnson na maghain ng hiwalay na mungkahi sa plenaryo ng House. Hindi nila iboboto ang dagdag na tulong ng Senado sa kasalukuyang itsura nito, kundi sa bawat provision nito ng hiwalay sa 4 na bahagi. Boboto sila para sa tulong sa Israel, tulong sa Ukraine, tulong sa Indo-Pacific, at isa pang hakbang na naglalaman ng ilang mga prioridad sa seguridad ng bansa, tulad ng opsyon sa pautang at pagpaparenta, ang Repo Act, at ilang iba pang mga sanksyon sa Iran, pati na rin ang iba pang mga hakbang na matagal na nilang pinag-uusapan. Sinubukang tahakin ni Johnson ang komplikadong usapin sa politika, kung saan hindi nagkakasundo ang mga demokratiko at republikano hinggil sa mga usaping ayuda. Ito ay sa pamamagitan ng pagpasa ng magkakahiwalay na batas. Napipilitan siya dahil sa mga republikanong mambabatas na tumututol sa dagdag na tulong sa Ukraine. Ayon kay Johnson, ang pangalawang hakbang ay magbibigay daan sa mga demokratiko na suportahan ang dagdag na tulong sa Ukraine, habang ang mga republikano naman ay maaaring magbigay ng suporta sa bansang Israel. Sinabi ni Herzi Halevi sa kanyang mga sundalo na kapag sinugod ng Iran ang Israel, tutugunan nila iyon. Dagdag pa niya, naghangad ang Iran na subukang pilayan ang kakayahan ng Israel sa pakikipaglaban na hindi pa nangyari noon. Sinasabi niya na iniisip ng kaniyang mga tauhan kung ano ang gagawin sa hinaharap. Ang pag-atake raw ng Iran ng maraming missiles, cruise missiles at drones sa Israel ay tinitiyak niyang magdudulot ng pagtugon mula sa kanila. Ang Chief of Staff ng Israel ay nagsalita mula sa airbase ng Nevatim sa timog ng Israel na sinasabing tinamaan ng strike ng Iran. Nagpahayag ang Iran na malaki ang pinsalang natanggap ng Nevatim airbase, pero sinasabi ng Israel na hindi gaanong malaki ito. Pinuri rin ni Halevi ang mga kaibigan ng Israel sa ibang bansa na tumulong sa pagtugon sa naging agresyon ng Iran. Sinabi ni Herzi Halevi na nais niyang pasalamatan ang lahat ng kanilang mga kasangga dahil sa kanilang paninindigan sa naging agresyon ng Iran. Ang ginawang pag-atake ng Iran ay nagbukas ng mga bagong pagkakataon para sa pagtutulungan sa gitnang silangan. May nilang susuryang issue na natili sila sa kanilang pinakamataas na antas ng paghahanda. Ang Iran ay magdudusa raw ng mga epekto ng kanilang inasta at ginawa. Tutugon din daw sila ng naayon sa ginawa sa kanila. Ipinahayag niya ito habang nagpupulong ang War Cabinet ng Israel para sa ikalawang pagkakataon upang magpasya kung paano tutugon sa strike. Sinabi ni Daniel Hagari na gagawin ng Israel ang lahat ng kinakailangan gawin upang ipagtanggol ang Estado. Dahil sa hindi matutumbasang pagtutulungan sa isang koalisyon na pinangunahan ng Estados Unidos, Britain, France at iba pang mga bansa na isang napakalaking tagumpay sa strategiya sa gitnang silangan. Napigilan at natalo ang Iran sa ginawa nitong pagsalakay. Maliban dito, nasuplong din iyon sa base ng Nevatim. Sa tingin ko, dahil dito, mas maraming pagkakataon ang magbubukas para sa Israel, pero kailangan pa rin nating gawin ang lahat ng kailangan gawin para protektahan ang ating bansa. Gagawin natin ito sa tamang panahon. Pahayag ni Daniel Hagari, military spokesman ng Israel. Sa kabilang banda, sinabi ng Israeli Prime Minister na nagdudulot ng banta ang Iran sa pandaigdigang kapayapaan
at kailangan magkaisa ang pandaigdigang komunidad upang harapin ito. Sa isang pahayag na inilabas ng kanyang opisina sa X, sinabi ni Netanyahu na dapat patuloy na magkakaisa ang pandaigdigang komunidad. Sinabi ng tagapagsalita ng Iranian Parliament National Security Commission na handang gamitin ng Iran ang isang armas na hindi pa nito ginagamit. Handa kaming gumamit ng isang armas na hindi pa namin ginagamit sa mga nakalipas na panahon. Mayroon kaming plano para sa lahat ng mga posibleng sitwasyon. Sa aspetong ito, gagalaw kami ng may katwiran at tapang. Ang aming mensahe ay kapayapaan at sabay-sabay na paghahanda. Pahayag ni Abul Fazl Amouei, ang spokesman ng Iranian legislator. Pinagtanggol niya ang tugon ng Iran sa Israel at binigyang din na hindi nais ng Iran na lumubha ang mga tensyon sa rehiyon. Sinabi ng Iran sa China na handa itong maging maingat dahil alam nito ang mga tensyon sa rehiyon at wala itong balak na palubhain ito. Sinabi ng China na naniniwala ito na ang Iran ay alam kung paano pamahalaan ang sitwasyon ng maayos at maiwasang magkaroon ng karagdagang gulo habang pinapanatili ang kanilang soberanya at dignidad.享受麦当劳早餐贝果系列，享受一早酥脆，升级薯饼套餐更有活力。来 Go！ 你的移动升级了吗？不管是多元轿车、租车出游，还是机场接送，3种移动一次解锁，去哪都行。来 Go！ 一松二滑3丁选，来 Go！ Kasunod ng pag-uusap sa telepono sa pagitan ng Chinese Foreign Minister na si Wang Yi at kanyang katambal sa Iran, si Hossein Amir Abdullahian, nagbigay ng pahayag ang Beijing. Sinuportahan ni Wang ang pahayag ng Iran na ang paglulunsad ng ilang missile at mga drone ay isang limitadong hakbang sa self-defense. Iniulat ni John Kirby na ang malaking aerial strike ng Iran sa Israel ay isang kamangha-mangha at nakakahiyang kapalpakan. Binanggit ni Kirby ang mga pahayag na ito matapos ang tulong ng militar ng Estados Unidos sa pagpapabagsak ng karamihan sa mga missile at drone ng Iran. Nakipagpulong si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin kasama ang kaniyang kaalyadong Israeli na si Yoav Gallant tungkol sa strike ng Iran at ang mga resulta nito. Wait lang. Sa panahon ng teleconference, pinaalalahanan ng Estados Unidos ang Israel na huwag magtangka ng kontra-atake laban sa Iran. Binigyang diin din ng Washington ang matatag na suporta ng Estados Unidos para sa depensa ng Israel at muling pinatibay ang regional strategic goal kung saan dapat may